Hello po, good morning. Morning. So, ayun. Dumating po ako nung June 3, June 2. Tapos sa amin last week na mag-testify daw ako kung ano na-observe ko sa church na hinahandle nila mama. So, pray po muna tayo. Father in heaven, good morning. Thank you for this time, Lord. Thank you for this opportunity that we can know about your works, about your faithfulness and greatness, Father, through the church in LA. Speak to me, speak to us. Have your way, Father. Okay, in Jesus' name, amen. So, okay. Ano ba? Sila mama po, magti 2 years na actually 2 years na sila ng June 19. So, nung unang year, more on Bible study, more on nakikipagkilala pa sila kung kani-kanino. Na-discuss nila, nakwento nila before sa inyo na pupunta sila sa isang Filipino grocery store, tapos kung sino lang Filipino doon, chichikahin nila. So, basically, ganun yung routine nila before. Tapos, noong October 2013, nag-launch na yung church na hinahandle nila, ang Grace Communion Fellowship. So, ngayon po, ang attendance around 30 to 60. So, hindi po the same kasi pag Sunday po, yung iba may trabaho. So, minsan 30, minsan 60, minsan 50. So, iba't iba po. Pero good thing po, kasi meron silang Bible study every Friday. So, yung iba nakakapunta. And then, yung iba naman po, through phone call na lang, tinatawagan nila papa, nila mama. And then, minsan, pinupuntahan nila sa bahay. So, ang routine po nila ngayon, every Sunday after service, may mga, wait lang, first picture po. Forward. Ayan. So every night po, every Sunday night, may kinukuhanan si Tito Willie. Isang member siya ng church din po, ni Pastor Bernie. Nagdadala siya ng mga bagels. So sako-sako yan. Mga minsan 3 sako ng tinapay. Tapos, nire-repack namin. So, experience ko every Sunday night, magre-repack kami yan. Tapos, every morning, i-distribute nila mama sa kapitbahay, sa mga Filipino community, yung mga nakikilala nilang matatanda. Meron pong, every Tuesday po kasi, merong parang senior dance. So, lahat ng mga senior, may social dance sila. So, marami mga Pilipino, marami silang namimili doon, na binibigyan nila ng bagels. And eventually, na-invite din for church. So, basically, yung attendance ng church, mostly mga matatanda from the dance. So, yun po. Pero, okay naman po yung members dahil may mga early, mga young couples. Pero yung bata, 3 lang. 3 toddlers, tapos isang 7-year-old. Tapos ang youths, 4 lang, kasama pa si Herbert. Ay, si Hazel. Tapos ang single, si Herbert lang. Tapos, mostly yung mga seniors na po talaga. Although may mga siguro 30s, 40s, 50s. Pero, ang nakakatuwa po, sa members nila, halo-halo. So may mga matatanda, may bata, may mga homeless, na one time, may bumisita daw pong homeless sa kanila. Tapos, welcome nila talaga na with all their heart, talagang sobrang warm. Tapos, biglang kina-next weekend daw, naghakot yung homeless na homeless. So, nag-invite siya ng homeless. And then, uma-attend sila. Tapos sabi daw nung parang unang homeless na nag-visit, sabi, dito, parang nag-offering or something. Tapos talagang with all, parang widow's might. Kasi talagang yung, kung ano yung meron sila,
binibigay nila for the church. And talaga nakakataba ng puso for them, kila mama, na kita kong ultimong mga homeless, sila pa yung nagbibigay with all their might. And after nun, pinag-pray nila mama na magkaroon ng work, na magkaroon ng, kumbaga, masustain yung life nila and all. Tapos, all of a sudden, hindi na umattend yung, parang hindi na naka-attend yung members. So, tinanong nila mama, nasa na yung kasama mo. Tapos, lo and behold, nagkatrabaho daw yung So, tuwa, wow, Lord, really, parang, diba, nakakatuwa na yung makikita natin yung work ni God, talagang visible. Tapos, every now and then, nilitaw sila. Pero, nakakatawa rin na makikita mo na sila po mismo mag-i-invite ng kapitbahay nila. Meron nga daw po, yung church din po kasi nila halo-halo. May Black, may Mexican, Hispanic, may Pinoy. So, hindi ka talaga akala ko initially parang puro Pinoy talaga puro Filipino yung nasa church nun. But eventually, dinala ni God yung mga Black, mga Hispanic. And nakakatawa po, may Black na girl na parang after daw ng service, may katabi siya sa bus. Tapos sabi niya, you go to our church. Parang basta siya na mismo yung nag-invite. Siya na mismo yung kumbaga, sinare niya na, parang something about the church and something about God's love. So, yung ginagawa po nila mama doon, more on relationship, na meron sila, feel, para sa kanila, binibigay nila yung genuine love, genuine care lalo na po yung mga elders. So every Sunday, saka may activity man, most of the time, talagang sundo yung mga matatanda. So good thing po, may ibang members like si Tito Arthur ko. Isa siya sa mga susundo from the house ng mga matatanda. And then, binabalik. So, ganun po. And then, yan, yung mga bagels. Tapos, yan, yung family na yan, nag-shopping daw sila mama sa community. I mean, naglalakad lang. Tapos ito, sila ata, si ate tsaka si kuya, tsaka yung baby, nag-stroll ata or whatever doon. Tapos, nagsalita ng Filipino. Nagtagalog sila. Tapos, sabi nila, parang every time po kasi na makakarinig sila ng nagsasalitang Pilipino, nilalapitan talaga nila. So, yan, nilapitan nila, taga saan kayo? Ano ginagawa nyo dito? Anong trabaho? Or parang, basta, contact po. Tapos, eventually, naging part na rin, umaatin na rin sila sa church. Tapos, nung nandun ako yung nagpapatay ng bata. So, bantay bata ako doon. And then, eventually, parang, yan, tinigit nila kami for dinner. So, nakakatawa po, parang, even if medyo short yung means doon sa States, maraming ginagamit si God to provide something para sa family. Like, parang nung nandyan po ako, ilang beses kaming nag-lunch out or nag-dinner out na in-invite ng mga nagmamahal sa pamilya kong baga po. Tapos, yan. Itong washing, dyan kami nag-laundry every Monday ata at Wednesday. Every week, pumunta po kami dyan. Tapos parang 25 cents, $1 para sa isang washing machine. Although may washing machine po sa apartment, mas gusto nila mama dyan kasi maraming tao ang pwedeng makilala dyan. So, pag may Pinoy, chikahin. Tapos, dahil dyan din nagsistay si mama, hindi na iiwan yung mas maraming opportunity to have a contact with the people. So, yan. Ito po yung church doon. Bale, after church po, kasi after service, magkakaroon ng parang snack. So, lahat po, parang they can bring whatever food they can, and then i-share yun sa lahat. So, ayun po. Ito, medyo blurred. Ito yung
parang picnic day nila. As in, buong araw lang, nag-picnic lang sila. Tapos nag-invite ng mga members, nag-invite ng mga kapitbahay, ng mga ka-workmate, ng mga, yung mga matagal lang hindi nakakapunta dahil sa work. So, ayun po, Saturday po kasi yan. So, marami din nung nakapunta there. Barbecue. Ayan, tapos, nag-visit din. Nung nandun po ako, doon lang ulit kami, pumunta din si Mr. Guzon. Almost a week din siya na kasama nila mama. Nag-mentoring, ina-update si Mr. Guzon kung ano nangyari sa church planting. Diyan po sa bahay ni Tita Zenny, Kiray, taga Laguna. San Pedro, yun. So, ayun po. And then next po, yan, pumunta din po, ito po yung bahay doon, tinitira nila mama. So, isang maliit na sala with 2 bedrooms and 2 bathrooms. So, yan. Tapos ito po, every morning, Sunday po kasi, dalawa yung church na sinaserva nila mama. So, ito yung parang main church, New Hope Christian Fellowship. Yan yung parang sister church namin. Sila yung nag-mentor, nag-guide kila mama. So, that day, nakalagay, Sermon by Angie Tamit. Sasalita si mama dyan, nakapost. Tapos, sa afternoon po, yung Grace Communion Fellowship, yung kila mama. Tapos po, ano ba? Wednesday night, nag-meeting yung mga core team nila mama. Although, most of them talaga matatanda na. So, yun nga po, parang nakita ko yung need na magkaroon ng, to pray for younger generation who can serve the church. Kasi, katulad, parang every Sunday, excited po ako kasi, kumbaga, talagang from scratch yung kaninang hall, tapos kami yung mag-set up. Although, medyo nahirapan din kasi mabibigat yung speakers. Tapos, si Herbert, sumasakit ko yung mga ganung kalalaking speaker po nung nabuhat. So medyo kailangan ng manpower. Although may iba, mga dalawa, minsan isa, matulong din sa amin. Pero yun po, kailangan ng tulong na talagang malalakas ng katawan. And then, yung mga iba pa pong pwedeng mag-worship team. Kasi yung iba, yung dalawa ko po kasing kapatid doon. Although, nakakatawa kasi naging active sila sa worship ministry doon. Kaya lang, minsan napapagod din sila dahil from schoolwork, tapos Sunday, practice, mag-lead agad. So, yun. Pero nakakatawa po na sila dalawa mismo nagbibigay ng testimony or offertory message. So, parang wow. Sabi ni Herbert, parang inaasar-asar niya ako. Parang, mas mature na ako siguro. Pero ano yung naman, joke lang. So, ayun po, nakakatawa na nakikita ko yung growth nila and maturity in Christ na although mahirap kasi sobrang parang lahat sila, parang yung sila mama at papa sa Herbert lang yung talagang kumikilos minsan. Wala po kaming, syempre hindi naman namin required, hindi kami nagre-require na tumulong sa whatever. So, pag-set up ng upuan, yung gamit po, nasa ilalim pa, sa basement. So, talagang, naging macho ako dun for some time. Pero, ayun, nakakatawa. At least, parang as a family, kaming nag-deserve. So, nakakatawa po yun. And then, tapos na. Sorry, madaldal ako. Hindi po yung time. Okay. Salita kasi ito na. Tapos po, ito ba? Yun po, ang prayer request po nila mama. Kasi, sa July po, mag-expire na yung visa nila. Kasi 2.5 years na sila. So, ipag-pray po natin na ma-extend pa yung visa nila. Although nag-apply na po yung church, yung church office natin doon. Naway mag-grant po ng extension. Kung hindi daw, babalik daw sila dito sa Philippines. Tapos, yun nga, let's pray for the core team na mas marami po pong mag-participate. Tsaka, mas dumami po yung mga bata.
Kasi sobrang, yung iba talaga, kasi kung may mga matatanda 8 years old, 9 years old, kasi talaga, pero nakakatawa kasi nakikita ko silang nagpapack away ng mga upuan, tumutulong kahit tinutulong na lang yung upuan. Pero nakakatawa ng puso na they're doing their part to participate in His love. So, ayun po. Balitaan ko na lang ulit kayo next time. Thank you!